Nakakadiri, nakakasulasok ang korupsyon sa Pilipinas. At eto, sabihin ko po sa inyo kung gaano kalaki ang epekto nito sa kalusugan ng bawat Pilipino. For the last couple of years, sinusubukan po nating magkaroon ng mas maraming training at ginagawa natin ng paraan para mas makatulong at mas makapaglingkod sa tao. Again, tumulong at maging bahagi ng pagtataguyod ng mas maayos na healthcare. Yan sana ang goal natin. Pero minsan, kahit gaano tayo kasipag, may mga bagay o may isang bagay na kayang gumayba sa lahat ng kagustuhan natin, korupsyon. At ako mismo, I had my fair share, naranasan ko kung gaano kasakit ang epekto ng politika sa buhay ng bawat doktor at lalong-lalo na sa buhay ng mga pasyente. Case in point, pandemya, panahon na lahat ay takot, lahat naghahanap ng tulong, sinubukan po nating tumulong pa dahil nga kinakailangan ng mga doktor sa isang government hospital at may bakanting item. Pero alam nyo nangyari, hindi binigay yung item sa akin kahit sa kahit na sino pa nag-a-apply dito. Hindi dahil sa hindi kami qualified, pero dahil sa politika. Ang ending, hindi tama ang pasahod para sa mga doktor na literal na nagbubuhis ng buhay noon. And it is not just about the salary. It is about the risks we are taking. Kaya naman ang realidad, maraming mga doktor talaga ang gustong umalis ng bansa. Hindi dahil wala tayong talent, kundi dahil inuuna ng mga taong nakaupo ang politika nila kaysa sa buhay ng mga tao. Dagdag ko na rin dito na noong kalakasan pa ng father ko, naging OIC siya ng isang government hospital din. At doon, may mga nakaaway siyang mga tao dahil ayaw niyang pumirma sa mga papeles na may bahid ng korupsyon. Tumatanggi siya sa mga kickback na tunay namang nakakasulasok. Ngayon, na meron ding programa ang gobyerno sa Universal Healthcare, maganda ang intensyon nito. Preventive care, early detection, mas madaling access sa serbisyo. Kaya nga ang Macalital Clinic ay nagpa-accredit para makatulong. Pero ang hindi tama dito, may mga pasyenteng napaparehistro sa ilang mga klinika na hindi nila alam at wala silang consent. Case in point ulit, minsan nagkakagulatan na lamang kami ng mga matagalan ko ng pasyente na sila ay nakarehistro pala sa ilang mga clinic o mga centers na hindi naman nila kilala. Sa ilang bayan din po, may mga kakilala tayong mga taong nangongolekta ng census, naririyan yung pangalan, yung address, yung impormasyon ng mga tao at yun ay ginagamit nila para mairehistro itong mga taong ito. Kaya may mga perang pumapasok doon kahit walang naibibigay na tamang serbisyo sa tao. So mali yun, illegal yun at labag sa dignidad ng pasyente. Tandaan po, sa yakap, dapat kayong mga tao, kayong mga Pilipino, kayo po ang masusunod sa gusto ninyong klinika na magpo-provide ng primary healthcare sa inyo. Dapat mayroong informed consent, dapat mayroong transparency, may totoong serbisyo. Kapag hindi ganyan, hindi yan preventive care, panggaganso po yan sa taong bayan. Kaya ang suhestyon natin, dapat mayroon itong safeguarding. Nagmungkahi na tayo sa PhilHealth Regional para makatulong at makaiwas sa korupsyon. Sana po magkaroon ng panibagong rehistruhan sa darating na taon na dapat ay mayroong tamang consent na ibibigay ng mga tao para hindi nagkakagulatan. Pinagkakakitaan kasi minsan yung data kahit walang serbisyo na ibibigay at again, hindi tama ito. Tandaan din po natin, we always say mag-diet, mag-exercise, magpa-check up. Pero ang tanong, paano kung sobrang dumi ng ospital, kulang ang mga doktor, walang gamot, sira ang pasilidad, at ang mas malala pa, paano kung may nawawalang pondo? Tandaan na isa sa mga social determinants of health ay ang politika. At kapag mayroong korupsyon dyan, may sakit ang healthcare system natin. At ang nagbabayad nito, hindi naman ang mga opisyal ng bansa na mayayaman, hindi ba? Ang mga pasyente at ang kanilang pamilya ang nagbabayad nito. Kung ang gusto po natin ay ang mas maayos at mas makataong healthcare system, kinakailangan nating magsimula sa integridad, tamang proseso at pagrespeto sa tao. Ako, naniniwala akong kaya nating baguhin ang healthcare system sa Pilipinas, pero hindi mangyayari yan kung mananahimik lamang po tayo. Kaya naman, kung kayo po ay nakakaranas ng problema sa healthcare system natin, halimbawa, simpleng naparehistro kayo sa hindi nyo naman gusto o hindi naman ninyo talaga niregisteran o wala kayong consent o wala kayong pinirmang consent, ipagbigay po alam ninyo yan sa PhilHealth o di naman po kaya mag-email sa tuesdays.drdex@gmail.com. Kakalapin po natin ang mga ebidensyang yan at magpa-file po tayo ng reklamo. At yun lamang. Again, ayaw ko po sanang magkasakit kayo dahil ang healthcare system natin mismo ay mayroon ng sakit. See you next time. Ingat.